So ngayon nga bago ilabas ang Musashi Miyamoto arc sa Baki Duo ay i-review na natin to isa-isa. Hindi na malingit sa kalaman natin na susunod na nga sa Bakiverse ang Legendary Swordsman arc na kung saan nga si Musashi Miyamoto nga ang pinaka-antagonist sa arc na to. Bali ang Musashi arc nga pala ay mayroong 180 na chapters at isa-isahin nga natin to i-review. So uumpisahan nga natin ito sa Baki Duo Chapter 1. Pero syempre kung bagong visit ka pa lang sa ating channel huwag mong kalimutan mag-subscribe at wag mo na din kalimutan i-like ang video na to. Preview. Bali ang naging last season nga ng Bakiverse ay ang Father and Son arc na kung saan nga dineclare ni Yujiro Hanma si Baki as the strongest man in the world at dun nga natapos ang Father and Son arc. So sa unang chapter nga ng Baki Duo makikita nga natin si Baki na pawisan dito na tila parang may ginagawa itong isang training. At napansin ko nga din nasa isang mataas nga na hagdan itong si Baki Hanma. At sinabi pa nga ni Baki dito ang pagtakbo nga daw pababa ay hindi naman daw iba sa mga training niya. At sinabi pa nga nito na tatakbuhin nga daw niya ito ng mabilis mula daw sa taas hanggang sa baba nito. At dito nga sinimulan na nga ni Baki Hanma ang pagtakbo ng matulin pababa, na kung saan nga halos hindi na nga sumayad ng mga kamay at paa nitong si Baki pababa. Habang pababa nga sinabi pa nga nito na baka magpagulong-gulong nga daw ito, pero kakayanin daw niya yung mas mabilis pa. At nang mas malapit na nga ito sa pinakababa, napasigaw pa nga ito nang malapit na nga daw siya. At nang makababa na nga ito sa dulo mapapansin nga natin na halos pagod na nga itong si Baki sa pinaggagawa niya. Kumbaga habang wala pang ang laban si Baki binubuhos nga nito sa pagtitraining yung mga oras niya para mas lumakas pa. And the other hand naman may kita nga natin ang isang lalaki na nakatalikod na kung saan nga isang MMA champion nga ito kung di ako nagkakamali mga pre at sa 7 taon nga nito sa MMA wala pa nga daw nakakatalo sa kanya napaka-astig pala nito at nababoring nga daw ito sa suot nitong belt. At may kita nga natin na may challenger nga itong champion na to at idagdag pa natin yung mga sigawan ng mga nanonood at na magumpisa na nga ang laban nila parang naboring nga ito at sinabi nito na another panalo na naman daw at pumunta pa nga ito sa sulok na parang naboboring sa kalaban nito at ikinagulat naman ito ng mga nanonood at parang nainsulto nga dito yung kalaban niya at mabilis namang sumugod sa mayabang na lalaki na to. At dito nga may kita natin na binigyan niya lang ng isang mabilis na suntok at sinundan ng isang mahigpit na grab at binalibag nga niya yung kalaban nito ng napakalakas na kung saan nga may kita nga natin na nabasag nga yung bungo ng kalaban niya at nagsisisigaw pa nga ito na mas gusto pa nga nito na mas malakas pa na kalaban. Nang babanatan pa sana nito yung kalaban niya itinigil na ng referee ang laban. At may kita nga natin na talagang nawalan nga ng malay ang kalaban nitong champion. Matapos nga ng laban as usual madaming media nga ang naguunahan para ma-interview nga ang taong ito. Pero ang sagot lang nito ay gusto nga daw nito sa Japan manggagaling ang makakalaban niya. So meaning mga pre pupunta nga ito sa bansang Japan. Hindi na malingid sa kalaman natin na nandun nga sila Baki Hanma at mga malalakas na fighters sa Bakiverse. Matapos nga nun may kita nga natin si Tokugawa na nagtatanong na kung bakit nga daw sa Japan nga ito gustong lumaban. Dahil marami naman daw malalakas around the world bakit nga daw sa Japan ang napili nitong puntahan. At sabi lang ng champion na to nakita nga daw nito sa balita yung labanan nila Baki Hanma at Yujiro Hanma. Although siguro naging viral nga yung laban nila Yujiro at Baki Hanma around the world that time. At natawa naman dito si Tokugawa sa sinabi ng champion. At dinagdag pa nga ni Tokugawa na gusto mo bang makalaban yung batang lalaki na si Baki Hanma. At sinabi pa nga ni Tokugawa na mananalo ka kaya kay Baki Hanma kung maglalaban kayo. At sinabi lang ng champion na hindi daw siya magko-cross country kung hindi daw ito susubukan ang lakas ni Baki Hanma. Dahil eager nga ito na magkaroon ng malakas na kalaban. Pero tinanong nga ulit ito ni Tokugawa na kada isang laban nga daw nitong champion na ito ay nananalo about ng 4 million US dollar. Pero kay Tokugawa nga daw kapag nanalo ka nga pangahawakan mo ay the strongest man in the world. Ang sabi ni Tokugawa sa champion. At dinagdag pa nga ni Tokugawa na malakas nga daw itong si Baki Hanma na gusto nitong makalaban. Pero sinagot lang ng champion na wala nga daw itong pakialam kung malakas nga daw si Baki dahil malakas din naman daw siya. At tinanong nga ulit siya ni Tokugawa about sa physical na condition nito. At mabilis naman agad sumagot itong mayabang na champion na ready na nga daw siyang lumaban kahit ngayong gabi pa nga daw. Napakayabang talaga nito bugbog ka mamaya kay Baki. Gago! At umagri naman agad si Tokugawa na sige mamaya na nga daw agad ang laban nila. At parang nagtaka nga itong mayabang na to na hindi pa nga daw alam ni Baki ang laban nila mamayang gabi. At wala pa nga daw itong training. Baka matalo nga daw si Baki sa kanya. Pero binara lang siya ni Tokugawa na walang oras o lugar kay Baki at hindi nga daw ito tumatanggi in terms sa mga laban.
at ikinagulat nga ito ni Mr. Atlas. By the way, Atlas nga pala ang name ng kumag na to at tinawagan nga nito Kagawa si Baki na agad naman sumagot na oo. At nang mag-umpisa na nga ang event mas nauna nga itong si Atlas pumasok sa arena. At may kita nga din natin na papasok na nga din itong si Baki sa loob ng arena at nagsisigawan pa nga ang mga tao. At dito nga may kita nga natin si Baki Hanma na nag-enter na nga din sa paglalabanan nilang dalawa. At na makita nga nito si Baki pinagpawisan nga itong si Atlas. At kapansin-pansin nga na halos kalahati nga ang taas ni Atlas kay Baki Hanma. At napansin nga din ito ni Atlas na maliit nga daw pala itong si Baki Hanma sa personal. Pero ang pinagtataka nga nito parang nakaharap siya sa isang malaking predator nang makita si Baki Hanma na hindi pa nito nararanasan sa buong buhay niya. At hindi nga ito makapaniwala na si Baki Hanma na nga daw ang kaharap nito na napapanood lang niya sa TV. At napakaliit nga daw nitong si Baki Hanma na parang featherweight nga daw ito o mas mababa pa ang division. At napansin nga ni Atlas ang mga marka sa katawan ni Baki na pinapakita nito ang matinding training na pinagdaanan nga nito. At nang tingnan niya nga uli si Baki halos hindi siya makagalaw na makita nga ulit ito ang galit na predator na halos pagpawisan na nga siya. At nang natameme nga siya hindi niya napansin na tinatawag na pala siya ng referee. At sinabi nga ng referee about sa rules ng laban na bawal gumamit ng mga weapons. At ikinatuwa naman ito ni Atlas dahil pabor nga sa kanya na walang weapons. Dahil baka alam niya mahina nga daw si Baki kapag walang weapons. At nang marinig nga ni Atlas ng sigawan ng mga tao yung name nito lumaki pa nga ang ulo niya. Alam nga daw ng mga nanonood na mahina nga daw yung kalaban niya at yung name nga daw yung sinisigaw ng mga tao for sure nga daw ay mananalo agad daw siya. At nai-imagine nga nito na isang paraiso na naman daw ang pagkapanalo nito. Habang palapit nga si Baki parang napansin nga ni Atlas na parang bird na bird nga ang itsurahan ni Baki that time. At dito nga unang umatake nga itong si Atlas ng isang mabilis na sipa sa mukha ni Baki. Pero naiwasan lang ito ni Baki Hanma. Pero may kasunod pa pala itong isang right straight punch na lagi daw itong kumukonek sa mga suntok ni Atlas. Pero naiwasan lang ulit ito ni Baki. Matapos nun hinawakan ni Baki ng dalawang kamay niya yung ulo nga dito ni Atlas. At nang mahawakan nga ni Baki yung ulo ni Atlas, ang sabi pa nga ni Atlas dito yung lakas nga daw ni Baki ay hindi na daw makatao. At inalog-alog nga ni Baki yung ulo ni Atlas dito. Ayan, napakayabang mo kasi, gamunggo lang naman pala ang utak mo. Matapos alugin nga ni Baki yung ulo ni Atlas nanaginip nga ito na nasa isang paraiso. At dito nga nilayasan na siya ni Baki Hanma na inaantok-antok pa nga. Paano pa kaya kung gumamit ng physical na lakas nga itong si Baki or gumamit ng isang suntok? Baka makomatos agad itong si Atlas. Nakatikim katuloy ng talo. Biruin mo dumayo pa nga ito sa bansang Japan para lang makahanap ng malakas na kalaban. At dito nga natatapos ang Baki Duo Chapter 1 hanggang Chapter 3. Kung gusto nyo ipagpatuloy pa natin hanggang sa part ni Miyamoto wag mong kalimutan i-like ang video na to. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.